Good morning. On behalf of Attorney Karen Jimeno, I'm George Cahiles. Billionaire News Channel's very own Attorney Karen Jimeno is still in The Hague, now making latest updates on former President Duterte's situation, supporters, families, and allies. Now, she also sat down for a lengthy interview with Senator Robin Padilla, who is in The Hague, along with Vice President Sara Duterte. Here's their candid conversation. Naobserbahan kita from the time na nakita kita dito sa The Hague. Kahit saan tayo pumunta, even now, nung tinatry nating mag-sit down for an interview, talagang lahat tinalapitan Minamalas kapag yata may talaga ako sa Pinoy, prompter. kahit malayo pa lang nare-recognize ka na, tumatakbo para magpa-picture sa'yo. How do you handle all of that? Una, pasalamat ako dahil artista naman ako dati, so malapit talaga ako sa tao. Kasi yun ang aming, sa showbiz kasi, yun ang aming, parang tinrain kami na reciprocate ba sa mga tao. So hindi mahirap sa akin yun, masaya ako dun. O, yung ibang tao siguro, sila naiilang, ako hindi. Minsan nga may pabaon pa yan. Kung ano-ano binubuo, alam mo, minsan ang bag ko, aalis ako sa Airbnb, walang laman. Uuwi ako, punong-puno yun. Kanina, binibigyan ako ng kakanin. May kakanin akong binigay sa akin, di ba? Oo. Kakainin niyo po yan mamaya, pagdating niyo sa airport. Oo. So, binigay sa akin ng maliit pa to. Buti hindi po kayo tumataba dito, ah. Ha? Buti hindi kayo tumataba dito. Saan ba yun? Naku, saan napunta yung binigay sa akin? Hindi, masarap yun eh. Paborito ko. Ito, Ayan. espasol. Oh, naku, may espasol. Ayan, parang gusto ko yan. Oo. Baka mamaya iyak sa'yo. So, dito po, this whole time, kayo rin ang naglalaban ng mga damit ninyo? Yes, ma'am. Naglalaba, lahat po yan. Siyempre, nagluluto kung walang magluluto kasi Airbnb lang kami dito eh. Hindi naman kami nag-hotel. Masyado mahal yun. So, on a budget? On a budget. Nakakatuwa pa, marami ho kaming groceries galing sa mga Pinoy. Talagang Sila na ho nagdadala. Tatanungin ka pa, ano po gusto nyo? Yun. Kaya ang ano lang dito ma'am, siyempre, di ka nakakatulog. bakit? Siguro mga ilang araw akong parang nababangungot. Kasi sana pagising ko, nasa Pilipinas na ako. Parang hindi ito totoo. Parang hindi pa rin po kayo makapaniwala Matagal, ma'am. na na-aresto talaga si Matagal ma'am, bago ko nanamnam yun. Kasi parang imposible yung nangyari. Ako, nai-imposible yan hanggang ngayon. Parang yung ama natin, sa bahay natin, may nagreklamo. Tapos, doon sa amahan natin na nareklamo, doon sa kapitbahay. Ngayon, ang ginawa natin, yung ama natin, dinala natin doon sa bahay ng kapitbahay natin. Parang ang gulo nun, pwede naman pinag-usapan natin sa bahay natin yun. Ba't tayo nakarating dito? Meron tayong sariling batas, meron tayong sariling gobyerno. Hindi ko hanggang ngayon maintindihan. Ano ba to? Local issue ba to? O ito geopolitical issue? Kasi kung ako ay isang vlogger lang, pwede kong isipin na hindi, local politics lang to. Pero hindi, senador ako. Medyo kailangan tingnan ko din ano ba yung mas malawak nitong ganap, di ba? Bakit natin dinala ang dating Pangulo ng Pilipinas dito sa Europa? Anong dahilan? You mentioned geopolitical. Hindi niyo po ba naisip na local politics? May papalapit po na elections nung timing ng arrest ni former President Duterte. Yung usapin ng local politics kasi, masyadong mababaw para mapunta tayo dito. Pwede naman nandun si Digong. Pwede naman nasa Pilipinas si Digong, di ba? Bakit natin dinala dito sa oras ng masyado ng malaki yung issue ng US, ng Philippines, ng China? Bakit speaking, wag na natin daanin sa batas, wag na natin daanin sa narrative ng mga abogado kasi pagka dinaan natin dyan sa narrative na yan, kanya-kanyang version. Alam mo naman ng batas, abogado ka ma'am, basta argumento yan, di ba? Ang argumento kasi natin dito,
wala na tayo sa ICC, di ba? Meron tayong gobyernong tumatakbo. Bakit ang sinasabi ng ating mga, ito opinion ng senador po ito hindi ng isang vlogger. Meron tayong mga sekretaryo na ang kanila pong dahilan ay hindi na daw gumagana ang batas. Kaya ang mga nagreklamo pumunta ng ICC. Okay, hindi na po ngayon Duterte administration. Marcos administration na po tayo. Bakit hindi po nila buksan yung kaso sa Pilipinas? Bakit po natin kailangan nandito tayo sa ICC? Dahil meron naman po tayong tumatakbo na gobyerno at batas. O ba't hindi ko po sasabihin na geopolitical? Kasabay lahat nito, nakikipag-usap ang ating administrasyon sa Amerika. Katulad ng kakadalaw lang po sa atin, ng kanilang defense minister. Secretary Hegse. Opo, no, kakagaling lang at nagpangako na sa atin ng military aid. Okay, kami ay nasa oposisyon. Mama, wag natin nakakalimutan yon. Tayo ay bansang demokratiko. Kapag sinabi natin bansang demokratiko, may oposisyon. Hindi po pwedeng yung oposisyon, tatawagin mo kagad na pro-China. Babansagan mo kami kagad, pro-China yan. Sorry. So you think it's a geopolitical issue? Definitely. But the case has been pending for several years. Well, the investigation supposedly has been initiated for several years. And Ng ICC. ng ICC. O ano ba ang Pero jurisdiction sa atin ng ICC? Wala sila, ma'am, jurisdiction sa atin. Yun lang naman ang point ko. Gusto nila makiimbestiga. Gusto nila, dawin pa na ng 20 taon, pero hindi. So your opinion po talagang walang basihan yung pagpapadala kay former President Duterte sa ICC. Dapat inayos na lang internally because we have a functioning justice system. Ganun po ba yung opinion ninyo? Yan po ang opinion ng lahat ng Pinoy. Okay, hindi po yan opinion ng abogado. Hindi po yan opinion ng tinatawag natin mga legal minds. Okay? Opinion po yan ng bawat Pilipino. Tayo ay malayang bansa. Tayo may kasarilan. Tayo may kalayaan. Tayo may gobyerno. Nakakatawa naman yun, ma'am. Sana lang maintindihan noong mga tinatawag natin intellectual kung ano yung point ng mga taong common man. Okay? The point ng common man, meron tayong bansang sarili. Nagulat ka po ba sa naging reaksyon ng mga Pinoy all over the world? Because you've been here for 2 weeks and so far I've only been here for a few days, but every day, hindi nawawala ng tao sa labas ng ICC detention. Kasi alam mo, ma'am, ang mga Pilipino sa abroad, mulat. Okay? Pagka sinabi nating mulat, katulad ng mga bayani natin nung araw, ang tawag natin sa kanila, mga ilustrado. Okay? Kaya ang mga sila Rizal nung araw, sila Del Pilar, exposed sila sa abroad. Exposed sila sa tinatawag nating first world countries. Kung ano yung kalayaan ng bawat first world country. Huwag natin kalimutan yun. So ang bawat Pilipino na pumupunta dito, sila, naiintindihan nila kung ano yung kalayaan at kung ano ang kasarinlan at kung ano yung trabaho at kung ano yung alipin at kung ano yung ikaw ay tugong bughaw. Naiintindihan nila yan. Pero Alam nila lahat. Sa show of support. Kasi Definitely. Bakit sila sumusuporta? on their own. Bakit? Gastos. Ang tanong, hindi naman yan fans. Pumupunta yan dahil Pilipino sila. Naiintindihan nila na mali ang ginawa sa ating dating Pangulo. Pag kinausap mo naman sila, hindi naman lahat yan puro Duterte. Marami dyan. Hindi naman sila Duterte, pero naawa sila sa ginawa kay Mayor. Hindi sila naniniwala na dapat ginawa yun kay Mayor sa isang matanda. Naniniwala sila na dapat si Mayor hinuhusgahan at nililitis sa Pilipinas. Simple. Walang pahirapan doon. A few days ago, nung nag-birthday po si former President Duterte, 80th birthday, milestone birthday, pero nandoon siya sa kulungan. Kayo po, na-experience yun na rin makulong. Yes, ma'am. Ano po yung naiisip nyo as someone who can relate to that?
What is it like to spend your birthday in detention? Si Mayor naman kasi, alam nyo, maraming hindi nakakaalam. Sa loob ng ilang taong kong nakilala si never po yan nag-celebrate ng birthday. Hindi ba hindi siya nagse-celebrate? Hindi po yan nag-celebrate. Kaya kami po, hindi kami umaasa sa araw ng kanyang kaarawan. Kami naiimbita. Opo, meron po siya mga private. Private na nagbibigay sa kanya, mga anak niya, close niya. Pero walang party. Never. Hindi siya mahilig Walang hilig po si Mayor. So sa kanya, palagay nyo? First time po ito. Parang first time na may malaking party. First time po ito na nagkaroon ng worldwide party kay Mayor. Nung ginawa po natin yung birthday celebration ni Mayor, nakiusap po tayo sa Dutch government, sa Den Haag, sa neighborhood, kung po pwede po tayong makagamit ng mic. Kasi kung titingnan niyo po yung detention ni Mayor, nakapaligid po dyan, puro mayayaman na tao eh. Oo nga, panay private residence. Opo. Tsaka pinakamayayaman po yan. Ang mahal na neighborhood. Opo, mahal na neighborhood po yun. Kasi historical po yun eh. Nagkataon lang na doon na ilagay yung for hundreds of years kasi nandun yun. Ano? So, yung pwesto, masyadong delikado. Humingi po tayo ng permit dyan sa mga tao na yan at pumayag sila na gumamit tayo ng sound system. Bakit natin gusto may sound system? Para naririnig ni Mayor. Naririnig po. Ay, sigurado naman po tayo dahil sa lakas ng mic. Siguro naman. Kaya pag naglakad ka doon sa... kapitbahay. Kasi kung ganun pala kalakas na naririnig sa loob ng detention room ni former President. Sana po ha, sana. Yung mga bahay. Opo, sana po naririnig. Kasi yun po talaga ang naging pakiusap natin doon sa mga kapitbahay. So, pumunta po tayo doon. Nakiusap tayo doon sa mga yun. May sulat tayo, may imbitasyon tayo. Kung gusto nilang makikain. O kasi picnic. Po yung mga bahay. Yung kapitbahay. Opo. At nagpapasalamat din po tayo siyempre sa mga pulis din. In order lahat. Oo. Nung nakulong po kayo, ano yung pinaka malungkot na experience mo doon? Paggabi na. Kasi yun yung time na mag-sink in na sa'yo lahat eh. Yung mga nangyari, may isip mo na lahat. Tsaka pagka ganun, alam mo yung slow motion lahat. Bakit slow motion? Syempre, you have all the time na mag-isip ka. So lahat, parang paulit-ulit pa yun. Parang nakikita mo lahat clearly. Oo. Kaya, yung ibang tao, napupunta sa God. Oo. Kaya yan ang pinakamagandang mangyayari kay Mayor. Magkakaroon siya ng talagang quiet time kasama ang Panginoong may likha. Pero hindi ka po ba worried sa health condition niya? Yun ang pinupunto ko. Lagi kong sinasabi. Yung ginawa kay Mayor na ma'am, hanip yun. Galing Hong Kong, pagdating niya, yung stress na inabot niya doon sa Villamor Air Base, nakaalis siya, na stranded sa Dubai, dinala dito, in-hospital kagad, hindi alam kung nasan siya. Alam mo yung sunod-sunod na yun, 80 years old na si Mayor. Tapos ilang araw lang, hiniring na siya. Yung bang, kahit anong sabihin natin, na hindi, inayos namin, inayos yung inaalagaan. Ang tanong lagi, babalik tayo doon sa kailangan ba mangyari ito? Yun ang 100 million question eh. Kailangan ba mangyari lahat ito? Hindi ko naiintindihan yung point. Ang tanda na ni Mayor, ma'am, isipin mo si ES ha. Mas bata si ES kay Mayor. Yeah, 74 lang si... Oo. Yung lahat ng stress na yun, inatake yun. Oo nga po. Four times. Namin, 4 times siya nag-collapse. Nag-collapse. At until the 4th time na inoperahan na siya kasi huminto na yung puso niya. Oo, dito pa siya na-operahan sa So Netherlands. ma'am, doon natin tingnan. Grabe yung binigay na stress sa mga taong ito. Ang tanong lagi, kailangan ba to? And do you think si former President Duterte will survive this health-wise? Ayan na ipagdadasal natin, ma'am. Pagdadasal natin yan. Kasi ako lagi kong sinasabi, sa utak, walang tatalo. Walang tatalo sa utak ni Mayor. Talagang ako, dyan eh. Pero yung health, matanda na si Mayor. Medyo
nung birthday po ni former President Duterte, 80th birthday, nung nandun tayo sa labas ng detention facility, dun sa gathering, sinabi ni Vice President Sara sa speech niya na si former President Duterte matututong maglaba, matututong alagaan yung sarili niya. Paano po yung mga maintenance medicines niya? Palagay niyo po ba maaalala niya inumin yun? At meron na po bang nagbibigay at nagdadala sa kanya nun? Yun ang mga naging pagkukulang nung unang dumating, di ba? Hindi na ibigay yung maintenance medicine niya. Maraming mga basher na bakit daw si Mayor parang ang hirap magsalita nung nag-hearing. Minsan mga Pilipino din, shocking, Yung, sa na, kailangan kasi umiwalay ako, wag tayo maging emotional, kailangan maging, tayo. Pero yung hirap po ba ng pagsalita niya, is it related to a health condition? Definitely. Definitely. Kahit sino naman tao, ma'am, kahit tayo, ma'am, bumiyahe ka ng ganun. Well, jet lag, tama. Kasi kahit ako nung unang dating ko dito, jet lag pa talaga po ako at lumulutang lalo na nung first 2 days. But I would think for me yung crucial dyan talaga is the maintenance medicines kung meron. Tsaka ma'am, pagdating ni Mayor, hiniring siya. Di ba? Dalawang araw lang hiniring siya. So, dapat medyo maging tayo ng konti sa matanda. Medyo grabe yung parang nawala na yung culture natin na nire-respeto natin yung matanda. Minsan kahit anong naratibo mo, kahit anong politika mo, wag mong kalimutan matanda na yung mga yan. At, pagka-Pilipino natin yun. Nandito po tayo sa Netherlands ngayon at dito dinala si FPRRD. Are you worried that they have no consideration for... Hindi, meron. Di ba? In-hospital naman siya agad, di ba? Pero alam mo, ma'am, kung sa treatment kay Mayor, wala tayong marereklamo kahit na sa atin dito. Mabait naman sa atin ng Dutch government. Pero may realidad di ba? Yung realidad, wala ka sa bansa mo. Di ba? Kahit anong sabihin mong bigyan ka ng first class na pag-aalaga dyan, wala ka sa bansa mo, iba pa rin ang nandun ka sa bansa mo. Yung sinasabi natin na yung kulungan na yan nung panahon kahit i-research mo, panahon ni Milosevic, dyan namatay si Milosevic. Ano ba ang sinasabi nun? Nagkamali-kamali ng gamot, di ba? So, nakakatakot, di ba? Para sa akin, kung gusto natin talaga ng stability sa bansa natin, hindi natin dapat to ginawa. Paano kung may mangyari kay Mayor ngayon dito? Di mas malaking gulo. Di ba sana yung mga nag-iisip sa atin, sa bansa natin, medyo yung mga foresight po ninyo, sana ang pakiusap ko lang, huwag masyado laging mapupunta sa sa interest. Kailangan interest ng bayan. Kasi ito po ngayon, nakita naman po natin ang impact ni Mayor sa mga tao. Igagamble ba natin? Nasasabihin natin, okay naman yung ospital doon. Okay naman yan. Aalagaan nila. Paano kung may mangyari? Mahahandle ba natin? Yun ang mga tanong, di ba? Kung meron talaga tayong existing na tinatawag nating inaayos yung security ng bansa natin, siguro number 1 yan. Ang iisipin natin ngayon, yung health at survival ni Mayor. Nakakasama mo ngayon si Vice President Sara habang nandito sa The Hague at isa ka sa mga unang nandito na kasama po niya. How is she handling all of this? Like a true warrior. Talagang warrior talaga. Hindi mo po siya nakitang naiyak at any point? Hindi. Tapos na yun. Nasa loob na ng battle si ma'am So, no time to cry. Tapos na yung oras na yun. Etong panahon ngayon, everyday strategy. Everyday legal strategy dito. Hindi natin kalahi itong mga to. Iba kultura ng mga tao dito. No? So, ang lahat ng suporta, binibigay namin kay ma'am. Talagang pagdating sa legal,
hindi kami masyadong nakikialam doon. Forte niya yun eh. Pero pagdating sa mga tao, sa mga Pilipino, kami yun, linya namin yan. Meron kaming dibisyon ng trabaho. Paano po pag uwi nyo, meron po bang may iwan dito para tulungan si Vice President Sara? Para sa mga tao, meron po. Kasi May mga, araw-araw daming tao opo, sa- may mga dumating na po tayo ng mga kaibigan. Nandito na po sila, lahat po ng mga sumusuporta at nandito na po sila Secretary Bello, nandito na po yung mga sila Kitty, nandito na po si Ma'am Hanilet. So mas personal po 'yon. Ako naman po babalik na lang sa ngayon ng utos sa akin ni Mayor mangampanya. So yun po ang gagawin natin. Dito, naglalakad ka lang po mag-isa, naka-backpack ka, nag-train ka pa, hindi ka masyadong nagkukotse. Ganyan ka rin po ba sa Pilipinas? Wala ka talagang security? Sa Pilipinas, ako ay meron lang akong kamag-anak ng drive. Yun lang. Ang may bodyguard sa akin, siyempre, yung mga anak ko. Ako, wala naman akong bodyguard. Wala naman akong kaaway. Oo. May kaaway ba ako? Alam ko, wala akong kaaway. I hope wala, but Oo, wala oo. rin po kami narinig gano'n. Tsaka dito, wala. Tagal ko na dito din sa Europe. Hindi naman ako... Mas masarap maglakad sa Europe. Oo nga, masarap. At masarap po. Sa Pilipinas, sige naman makapaglakad dahil... Lalo na po Siyempre. kung papasok kayo sa Senate dahil papawisan kayo. Hindi lang yung papawisan, hindi ka na makakatrabaho. Kasi puro picture na lang ang gagawin mo. Oo, yan ang hindi ko na. How is Mariel in all of this? Was she supportive na umalis po kayo? Kasi nahiwalay po kayo sa kanya at sa mga sa pamilya ninyo. Basta usapan namin, tapos na sa 2028, yun na yun. Yung sa politics. Yun na yun. Basta ngayon, Pero yung dito meron po, tayong yung mandato. supportive siya. Opo. na- Kasi siyempre may mandate tayo, ma'am. Hindi na yun usapin ng gusto ba niya yung ginagawa ko o ayaw niya yung ginagawa ko. Tapos na yung usapan na yun. Ang issue ngayon, kailangan kong gawin to dahil senador ako. At ako ay nasa ilalim ng politika ni Duterte, ang PDP laban. So, kailangan kong gampanan yung role ko. Kay gusto niya, kay ayaw niya, kailangan nyandan siya. Pero so far, wala naman po siyang Maraming reklamo. Everyday may reklamo. Kasi mga anong kind Kasi ang 95% ng buhay ko at ng time ko kinuha na nito eh. sabay, ang tagal niyo po na Kasi nung naging mag-asawa kami ni Mariel, nandun ako sa retirement. Ang tandaan mo, mama. Nasa retirement ako noon. So we have all the time. Kung saan-saan kami, inikot namin ng buong mundo kung saan kami nagpupunta ni Mariel. So bigla ito, nawalan ako ng oras sa kanila. So shocking yun. Pero wala. Hindi na kami nagsisisihan. Kasi mandato to. And in your opinion, yung sacrifice, is it worth it? Yung sacrifice na ginagawa niyo po? Para sa bayan? Your first, No. and Kaya ayoko na. hindi na, bakit po hindi na No, worth it? ayaw naman magbago ng Pilipino. Pero ngayon po hindi kayo nabubuhayan ng loob. When you Nabubuhayan think na ako ng loob. ganito Iuwi karami natin. yung- Hindi, magkaiba kasi yun eh. ng pamilya, ng mga Pilipino. Itong mga kababayan natin nandito kasi meron tayong Bring Home PRRD. Okay. Pagdating dun sa Bring Home PRRD, buhay ako. Ang aking puso, ang aking kaluluwa, ang aking utak, talagang nagdiriwang yan. Pero pagdating sa sasabihin mo sa akin kung gusto nating magbago, hindi natin gusto magbago. Naglolokohan na lang tayo sa Pilipinas. At hindi na ako sasama dun. Yung kulang po ba sa pagbabago, saan mo nakita? Sa politics or Hindi mo nakikita Saan? kung saan tayo kulang nagbabago. Paulit-ulit lang tayo. sa politics? Well, sa lahat. Hindi nga tayo status quo eh. Alam mo yung status quo, di sana man lang, ito lang tayo. Hindi tayo bumababa, hindi tayo, pababa tayo eh. Hindi ako sasama dun sa, sinking na, ship. No? Pero ano po ang option pagka declining tayo since lahat tayo Pilipino? Tanungin natin yung kababayan natin, gusto nyo ba talaga ng pagbabago? Kasi kung gusto nyo talaga ng pagbabago, mag-elect kayo ng mga bago. Hanggang kayo ay nag-i-elect ng paulit-ulit dyan, anong ine-expect nyo bago?
Di ba? Ako, tatanungin nyo lagi, ayan si Robin Padilla, anong nagawa niyan? My goodness, 3 taon pa lang po ako dito. Ang daming kumakandidato, pang ilang beses na. 4 na beses, 5 beses. Sila tanungin nyo kung anong nagawa nila, di ba? Wag ako. Kasi ako, ang gusto ko lang, mabago ang ating sistema ng gobyerno. Mawala una ang political dynasty. Yan ang number 1 nating problema. Okay? Pagsasabihin nyo sa akin, hindi, ang Duterte, political dynasty naman din. Hindi, kasi ganito, political dynasty naman yun. Paano natin, kung saan tayo mag-uumpisa? Di ba, kababayan ko? Kailangan somewhere mag-uumpisa tayo. Kung ayaw naman nyo mag-umpisa, hindi na ako sasama. Tama na ako hanggang 2028. Okay na ako, boundary na ako, nasubukan ko na, ginawa ko lahat, pinaliwanag ko na lahat, inikot ko na buong Pilipinas, pinaliwanag ko na federalismo, pinaliwanag ko na parliamentary form of government, pinaliwanag ko na buksan natin ang ekonomiya. Ano ba? Ulit-ulit lang? Hindi ako ulit-ulit. So yun po ang up to now talagang plataforma nyo na gusto nyo sana matupad, yung federalism. Wala naman ibang, kasi ma'am, di ba, ang sabi nila, kung gusto mo talaga ng totoong pagbabago, kailangan, di ba, may evolution, di ba? Mag-umpisa ka ulit. Kung gusto natin itong ganitong klaseng sistema ng gobyerno na magmula noong 1946 hanggang ngayon, eto pa rin tayo, wala naman tayong pinupuntahan, ayaw natin magbago. Ma'am, sabi nila, yun daw paulit-ulit. Tapos gusto mo ng Ibang result. stupidity. Oo. Di ba? That's So, wag tayong matakot sa bago. Yun lang po yung point ko. Ano ba tayo? Ayaw nyo ba magkaroon ng mga leader na hindi naman sikat? Pero magagaling. O, maging parliamentary tayo. Magkaroon tayo ng prime minister na pagkapalpak, pwede nating tanggalin bukas. Kasi ang gusto natin lagi, haba pong usapan ito. Oo nga, mahaba nga. Well, I suppose one of the things we can look at is not a multi-party system, but the same in the US kung if we keep the presidential form of government. Ma'am, ito yan Party system. Ito, paiksiin ko. Maganda yung sinabi mo kasi party system. Wala namang party system sa Pilipinas. Okay, maniwala dyan. Kung sino administrasyon, lahat lahat, lipatan. Kung yan ang palalakasin natin, tama yan. Kasi ang dapat, ang ating binoboto ay yung ideology ng partido, hindi personality. Kasi dito sa bansa natin, kung sinong sikat, yun ang presidente. Kailangan po natin baguhin na. Kailangan kung sino ang magaling, yun ang iboto natin. At makikita nyo ang magaling doon sa partido niyang kinalalagyan. Yun ang sinasabi mo, ma'am. Ideology ng partido. Sana dumating ang panahon na ganun na tayo. Ngayon po, babalik na kayo sa Pilipinas pero hindi nyo nadalaw si former President Duterte. Pero kung may pagkakataon po kayong makausap siya, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Number 1, bayani ka, boss. Yun na, ako, nirehearsal ko na yun eh. Pagka binigyan ako ng pagkakataon, sasaludo ka agad ako kay Mayor. Boss, siya ka ng bayani. Yun ang unang-una kong sasabihin sa kanya, tapos yayakapin ko siya. Hindi kita iiwan, boss. Kahit saan makarating, hindi kita iiwan. Yun. Nakausap niyo po ba si VP Sara na pag dumadalaw siya, pwede po bang yakapin si PRRD? Opo. May visiting ano naman po sila. May personal naman. Yun yung naisip ko because nakadalaw na rin po si Honeylet and si Kitty. So pwede naman pala siya yakapin ng pamilya. Opo. Ano po ang advice nyo kay PRRD? Dahil napagdaanan mo na rin yung pinagdaanan niya, of course magkakaiba yung circumstances, pero yung kinikwento mo nga kanina, yung mga phases na pinagdaanan mo nung nakulong ka, siguro ngayon meron siyang something similar na pinagdadaanan. Ano po yung magiging advice nyo sa kanya? Well, number 1 na advice ko is, boss, eto na, huwag kang magagalit, boss, ha? Pero ito yung, hindi ko dinasal na makulong ka. Pero ang dinasal ko, makapagpahinga ka.
ito yon yung time na yon. Makapahinga ka at makagawa ng libro. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya yon, boss, panahon na para gumawa ka ng libro, yung ideology natin, maisulat mo. Kasi sa akin kasi si Mayor hindi lang tao, ideology siya. And the ideology that he represents is Opo. what? Wow, ma'am. Change. Kailangan natin ng bago. Yan ang ideology ni Mayor. Pag nakikita mo siya, kaya natin magbago. Nagawa sa Davao, nagawa niya sa Pilipinas, nagkaroon lang ng pandemic. Kaya natin to. Matupad lang yung sinasabi niya. Kaya natin to. Bumoto lang kayo ng tama. So can we expect na babalik ka po dito sa The Hague? Opo. Kasi di naman ako aalis kung hindi kampanyahan. Yun ang order ni Mayor. Siyempre, sinabi niya kay BP. Sinabi ni BP naman sa akin, ang order is mangampanya. Tsaka huwag hayaang magkawatak-watak yung PDP. So, kailangan kong gawin yun. Tapos, ang susunod na gagawin ay siguro pagkatapos ng butuhan, babalik na ako dito. Kasi sa June, session na. So, uuwi na naman ako ng June. Hanggat nandito si Mayor, balik-balik ako. Finally, ano po ang message nyo kay Vice President Sara because may iwan po siya dito and originally kasama kayo, na isa ka sa mga kasama niya dito. Pinagpe-pray kita, ma'am, lagi. Ang panalangin ko po ay nasa inyo dahil kayo po ang nagsisilbing leader namin ngayon. Kayo po ang tumitindig. Kaya lahat po kami ay nasa likod po ninyo. Ako po ay pinauuwi po ninyo, kaya ako po uuwi. Hindi naman po ako uuwi kung alam ko naman ang trabaho ko ay proteksyonan po kayo. Opo, pero kailangan po akong umuwi. Pinakahuli kong paalala, ma'am, hindi ka namin iiwan. Kami pong lahat na naniniwala po na si Digong ay dinala dito ng maling-mali. Kami pong lahat ay kasama po ninyo. Maging mga Duterte man o hindi Duterte, basta Pilipino, ma'am, kasama po ninyo. Maraming salamat, ma'am. At maraming salamat po sa inyo, Opo. Senator Robin. Thank you for your time today. Thank you, ma'am.